me in my struggle sa pag-print sa 7-Eleven Japan. Yes, pinapaprint ko po lahat kasi gusto kong magkaroon ng hard copy ng mga modules na sinasagutan namin. Para naman, in case na may kailangan akong i-recap or gusto ko siyang basahin, ay meron akong mababasa. Yes, pwede naman siyang i-save sa Lapi, kaya lang, nasira po yung laptop ko eh. Nung pinauwi ko sa Pilipinas, hindi ko na siya nagagamit. Kaya naman, instead na bumili ako ng bagong laptop, which is plan ko naman talaga, kaya lang, sobrang delayed. Kasi undecided pa ako talaga kung anong bibilin kong laptop. Saka prefer ko rin talaga magkaroon ng hard copy para in case na, kagaya nung nangyari sa akin last time, na nasira yung laptop ko at na-delete as in totally corrupted lahat ng files. At least meron pa rin may iwan sa akin na hard copy na pwede kong basahin. Plus, hindi ako pwede kasing magbasa sa laptop dahil sa mata ko, hindi na siya okay, malabo na siya. Kaya naman kailangan ko talaga na kahit papano ay hindi masyadong ma-expose sa radiation ng laptop. Kaya naman, syempre, to the rescue ang ating hard copy pagdating dyan. Kaya tiis-tiis lang tayo. Pero lately, na-realize ko na hindi siya practical kasi naman, much better kung bibili ako ng sarili kong printer. Sobrang dami na pinapaprint. As in, everyday nagpapaprint ako, halos 50 pages. Yung short niya, ang bayad is nasa 10 yen. Tapos, yung colored niya is nasa 50 yen or 20 pesos. Imagine, isang page lang, 20 pesos yung babayaran mo pag pinakolored mo. Kaya naman, ginawa ko, puro black and white. And then, hanggang huli talaga, naisipan ko na lang na bumili na lang sarili kong printer. At least, yung ibabayad ko, meron akong mapupundang na printer ko na magagamit ko pa sa mga iba ko pang files or iba ko pang kailangang i-print. Kasi hindi lang naman ito yung modules na ipiprint ko. Meron pang mga susunod kasi hindi pa ako tapos sa pag-aaral ko hanggang next year pa. Naisipan ko rin na after ng school na to is mag-masteral ako or kaya kumuha ko ng education na course at mag-take ng LET exam. Kasi dati akong BS Biology, kaya naman may mga subjects na pwedeng makredit para mas madali kong matapos yung course na gusto ko. So, ito na nga yung unboxing natin ng ating printer. Yes, nakabili na rin tayo at last. At hindi na tayo mahirapan na everyday nasa 7-Eleven. Nabili ko nga pala to guys sa Amazon. Ito yung napili ko guys kasi nalaman ko na mas mura yung mga EcoTank printer. Matipid po siya sa ink. Nabili ko lang siya sa Amazon ng nasa 27,500. Epson siya guys. Alam naman natin pag Epson is low maintenance siya, saka mura lang siya talaga. Hindi kagaya ng ibang brand. Sa Amazon na ako bumili kasi bukod sa mabilis yung delivery nila, i-deliver talaga nila sa bahay nyo. Kahit na risky siya, mas may tiwala kasi ako sa Amazon kaysa sa ibang online store. May kasama na rin pala tong isang set ng ink, so wala na tayong problema, gagamitin na lang talaga natin siya. Nakabili na rin ako ng bond paper ko at 1 box na talaga yung binili ko. 5 reams ang laman nun, ganun kadami. So hanggang masteral ko na siguro yun. Kasi ang isang rim is nasa 500. So, nasa 2,500 pages na ang magagawa ko doon. Sobrang dami na nun, guys. Ilang subjects na mapiprint ko nun. Yung excited ka nang magamit tapos sobrang dami pang tape na aalisin. Ano ba to? At last na open na rin sa wakas. Siya nga pala, guys, pwede ka rin mag-scan dito. Yun nga lang talaga pang A4 lang siya at hindi siya pwede sa ibang sizes. Pero syempre, kung mas maliit sa A4, pwede siya nating i-scan. A4 nga lang talaga yung pinaka-maximum na size na pwede mong gamitin dito. Pero okay na rin to, 'di ba? Kasi hindi naman talaga natin kailangan mag-print ng sobrang laki. A4 lang naman talaga yung pinaka-gamit sa pagpiprint ng mga modules. Mapiprint ko na rin dito yung mga certificates ko. Yun nga pala, isa sa requirements sa school namin, yung kailangan manood ka rin ng mga videos na related sa subjects. Kasi diba, nakakompress yung mga subjects natin. So, para magkaroon tayo ng mas maraming knowledge tungkol sa subjects natin, kailangan tayo manood ng mga videos na nagbibigay ng mga certificates. So, makukuha natin siya sa iba-ibang website. Ako kasi kumuha ko sa LinkedIn. LinkedIn Learning siya, nakalagay. I-download nyo lang yon, application yon. Pwede siyang i-download, tapos manunood lang kayo ng mga videos doon. After ng videos, may quiz, tapos bibigyan na nila kayo ng certificates. Online certificates yun. So, soft copy siya. Kaya naman ang ginawa ko, bumili ako ng hard paper, tapos prinin ko siya doon para magkaroon ako ng hard copy, di ba? Kasi alam nyo, isa sa kaligayahan ko, yung i-display yung mga certificates na nakukuha ko sa wall. Talagang nilalagay ko dyan ang aking mga karangalang nakuha. Mahilig kasi ako mag-aral para naman pag nakita ng anak ko, di ba, ang mama mo studios yan, pak. Charot. Siyempre, kailangan talaga i-improve natin yung sarili natin. Hindi pwedeng magstay lang tayo na ganun lang tayo, di ba? Kasi yung mga kaalaman na yan, someday magagamit din natin yan sa mas mahirap na hamon ng buhay. Yan yung magiging bala natin, o di ba? Coming from me. Ay nga pala, bumili pa ako ng isang set ng ink at yun ang ginamit ko dito, hindi yung galing sa Epson kasi mamahalin yun eh. Bumili ako ng mas cheap na ink at itatry natin kung maganda ba yung quality niya. Kailangan natin magkuripot dahil ang dami na natin gastusin sa school pa lang. Pero hindi, may pagkakuripot talaga ako at I am proud to be kuripot. Kasi di ba kailangan talaga nating magtipid sa hirap ng buhay ngayon, lalo na pababa ang yen. Kumusta naman ang palitan? Ang baba na ng sahod natin, tapos pag pinadala pa sa Pilipinas, lalo pang bumababa dahil sa palitan na yan, nakakainis na. Nung unang dumating ako dito guys, year 2018, ang palitan ng 1 peso is nasa 0.49, 0.48, 0.47. Ang pinakamababa noon is nasa 0.45. Ngayon guys, 0.37 na lang, ganun kabagsak ang yen. At hindi ko alam kung kailan makakabawi ang Japan.
Ayun, nakita nyo, pagbukas natin ng printer ay naka-Nihongo siya. So, kailangan natin ng instructions or yung manual niya. Ang problema, naka-Nihongo din. Kumusta naman ang ilonggo nito? Nadugo na. Kanji pa mo, ang sakit mo sa ulo. Pero don't worry guys, mamaya tuturuan ko kayo kung paano palitan yung language nito from Nihongo to English. Siyempre, expert tayo charot. Sana all. For now, itry muna nating mag-print. So, ipiprint ko tong aking alien card. Gusto ko rin kasing makita kung okay siya or gumagana siya. At saka para malaman na rin natin kung okay yung quality ng nabili nating ink kasi cheap lang siya talaga, hindi siya branded. At ayun, na-disappoint ako guys, sobrang labo niya. Then sa huli na-realize ko na dapat pala naka-high quality yung sa setting niya. At kung makikita nyo sa print setting dito or sa print quality, nakalagay standard siya. Dapat dito is high quality para maganda pala yung print niya. Kailangan nyo rin palang mag-install ng Epson Smart Panel. So, yan ang gamit kong application dito. Para kahit nakaupo lang ako at malayo ako dun sa aking printer, ay pwede akong mag-print. Hindi ko na kailangan lumapit dun para pumindot na pumindot. Via application na lang ang gamit ko. Dun ko nilalagay yung setting na gusto ko. Tapos, gamit ko rin yung Wi-Fi. Dapat connected yung Wi-Fi dun sa inyong printer at sa cellphone nyo. This is it guys. Ituturo ko na sa inyo kung paano baguhin yung ating language setting from Nihongo to English. Paki-follow nyo na lang yung pinindot-pindot ko dito. First, pinakita ko muna sa inyo yung pinaka-laman ng ating printer. Then, sa huli nito, ipapakita ko kung paano siya baguhin. Pinakita ko lang talaga siya para makita nyo kung gaano siya ka-complicated gamitin para sa mga kagaya nating just lang yung Nihongo natin. Yung wakarimashita, saka hi, iye lang ang alam. At least, nakasurvive tayo ng 6 years dito sa Japan, di ba? Malapit na matapos yung kontrata ko dito. 2 years na lang uuwi na ata kami. Tapos, hi at iye lang yung alam ko. Yada. So, ayan na nga guys, back to our topic. Para sa mga gustong bumili ng printer dito sa Japan, ito lang ang gagawin nyo para mapalitan yung language ng printer nyo. At tingin ko naman, applicable din to sa ibang model ng printer. So, magagamit nyo to guys pag gusto nyo bumili ng printer. Mali nyo, diba? Mag-aaral din kayo online, gusto nyo i-pursue yung study nyo. Para sa mga gustong makatapos ng bachelor's degree, tapos pure online lang siya, as in purong modules lang. Why not, diba? Habang may buhay, may pag-asa, pa rin yung mga pangarap natin at isa sa greatest dream ko talaga ang makatapos ako. At yan ang aking pangarap at pangako sa anak ko na gagawin ko lahat para makatapos ako. Gusto ko kasing ipakita sa kanya kung gaano kahalaga ang pag-aaral or yung edukasyon. Diba? Ulirang ina yan. Kasi once na matapos yung kontrata ko dito sa Japan, wala na akong pang-enroll. Nga na tayo guys. So anong gagawin natin sa buhay natin? Tuto nga. Ano ipapakain natin sa pamilya natin? Kung nakapag-aral tayo tapos may diploma tayo, meron tayong bala para mag-open pa yung mas magagandang opportunities, diba? Malay nyo, sa susunod na journey ko, nasa Canada naman ako, or nasa New Zealand, nasa Australia, or nasa Europe, o diba? Claim it. At least this time, pwede na rin tayo mag-demand ng mas magandang trabaho at hindi na lang factory worker. Although, gusto ko rin naman ng factory worker kasi talagang mas malaki yung income nun dahil sa mga overtime at hindi ko naman minamaliit yung mga kagaya nating factory workers. Meron tayong dream job. Gusto ko kasi yung managerial position. Wow. So, ayan. Tapos na tayo sa ating vlog. Thank you for watching. Bye!